Alright mga kaplastic, and this is me again, Big Sue. Right back at it again with another content. Naiya na naman mga kaplastic. Naiya na naman. Di na nawawala yung anomalya sa naiya. Siguro mga empleyado dyan sa naiya, hindi sapat yung kanilang mga kinikita, sahod. Kaya siguro nagagawa na nila mga bagay na hindi kaaya-aya. Kasi nga, $300 mga kaplastic, sino ba naman ang hihindi? Na kapag nakapulot ka ng $300, anong gagawin mo? Siyempre, unang papasok sa utak mo, kailangan mo ng pera. Kung i-convert nyo po yung $300 sa 56 pesos, siguro susumahin na po siya, mga kaplastic, ng 17,000 to 19,000 pesos. Ang laki din nun, $300. Ang sarap hawakan yun, plastic. Marami ka na mabibili nun. Pwede ka na makabili ng iPhone. Pero ang nakakalungkot mga kaplastic, isang 28 anyos na babae ang gumawa nito. Kung makikita nyo sa video, ganito ang ginawa niya. Meron siyang isinubo na pilit niyang ilulunok. Sa kapal ng papel niyan, na kaya niyang lunukin ang pride niya. At pinilit niyang itulak ng mineral water. Sinudsod pa mga kaplastik. Kahit alam niyang maliit lang yung lalamunan niya, pinilit niya. Matindi, no? Pangangailangan ng babae. Siguro hindi sapat yung sinasahod. Siguro mag-aantay pa siya ng isa't kalating araw bago niya ma-withdraw sa puwet niya. Yan o. Isa't kalating araw mong aantayin yan bago ma-withdraw mo sa banyo yung kinain mong $300, miss. Sabi daw nila, na-dismiss na po yan. So, para malaman, panoorin natin yung report dito sa News 5. Mga kaplastik. Ang Office for Transportation Security o ODS ang tauhan nilang pinagnakawan umano ang isang pasahero sa NAIA Terminal 1. Sa isang statement, kinumpirma ng OTS na kilala na ang babae na pinagbibintang ang nagnakaw. Nangangalap na lang daw sila ng ebidensya at iniimbestigahan na ito. Noong September... Actually mga kaplastik, paano mo pa malalaman yung ebidensya? Antayin mo pa ng 1.5 days. Pakakainin mo muna siya ng champurado. Pakakainin mo muna siya ng ng malagkit. Di ba? Para yung nasa esophagus niya, matangay niya yung $300 na dadaan pa niya sa bituka niya. Paglabas, yung puting dolyar magiging dilaw na, kamukha na ng 500 pesos bill. Di ba? Kaiya na naman tayo, naiya na naman. Simula nung napalitan ng Mia ng pangalang Naiya, nagkaroon na ng nakawan. Kasi pangalan pa lang ng Naiya, magnanakaw na yung kamag-anak niyan eh. Di ba? Gets nyo ba yung ibig ko sabihin? Kay Yaya, 28 anyos lang yan. Pero marunong na siyang gumawa ng katarantaduhan. Mas professional pa siya sa mga professional. Ang baho siguro niya paglabas niya, no? May kanin-kanin pa. Tapos ibebili mo sa mall. Okay, papalit mo sa Forex. Number 8, nang mag-viral ang litrato ng babaeng security personnel na biglang sinubo ang $300 na mula sa gamit umano ng isang pasahero. Nang maisubo niya ang pera, nagtakip siya ng panyo sa bibig para itago ito. Diba? Kaya na naman tayo. Foreigner na naman ang nabiktima nyo. Akala nyo kasi hindi kayo papalaga ng foreigner at hahayaan na lang niya yung pera na mawala. Yan, laking halaga din yun $300. Kahit naman sino, magpapawis ng malamig kapag nakakita ng $300. O kaya yung mismong may-ari nun, magpapawis din ng malamig. Ano ba naman yung mga empleyado dyan sa NAIA? Mga kawatan na rin pala.
Diba, ilang beses ko nang kinontent yan. Pangatlo na to. Yung una, nagnakaw din yun. Tapos yung iba, pinerahan. Diba? Yung smartwatch, ninakaw din. Di ba tayo dyan nagki-cleansing, mga ka-plastic? Kung sino pa yung mga security, yun pa yung mga balasubas dyan no? So basahin natin yung comment muna. Sobrang kagipitan ba o ganyan talaga gawain nyo? Kanya-kanyang diskarte para makaginhawang pamumuhay. Hindi iniisip ang reputasyon ng pamilya mo. Mga nilulok na nga niya yung pride literally. Galing sumubo, dapat kasi iba na lang ang sinubo niya. Shit. Nakakahiya talaga kayo, grabe na ba ang gutom nyo, walang iya. Ayan. Wow, sanay magmanakaw ang staff ng OTS. Sanay na sanay kasi ang tagal na nila dyan sa serbisyo Mga ka-plastic. Ano ba tong nangyayari sa bansa natin? Kala ko malinis na ang NAIA. Di nauubusan ng paraan, tanimbala. Nanakawin yung bagahe. Pagdating do sa airport, kay natay na yung bag. Magaan na. Tapos naninikil, nagnanakaw ng smartwatch tsaka pera. Sana yung mga tao dyan, yung mga opisyal dyan, yung mga nakakataas dyan, mag-wash out kayo. Hindi mawawala yung ganyang klaseng anomalya hanggat nandiyan pa yung mga kasamahan nila. Hindi lang nag-iisang tao yung gumagawa niyan. Malamang sa malamang. Marami sila. Hanggat hindi nyo nakikleansing lahat yan. Kung bibigyan nyo lang ng preventive suspension yan, wala. Babalik at babalik uli yan. Maglalaylo lang ng ilang buwan yan. Panibago na namang nakaulit. Mapapabalitaan na naman ulit. Kaya mo, ultimo mga babae, natututo na rin magnakaw dyan, mga ka-plastic. O, tingnan natin uli yung CCTV Grabe yung pangangailangan ng babae Grabe. Hindi niya malunok $300 ba naman magkakapatong yan, tas nakarolyo. O, panulak lang niya yung mineral water. Grabe. Ganon na ba talaga kadesperado ang mga tao ngayon? Sa maliit na halaga. O hindi naman maliit na halaga, malaki pa rin yun. Yung $300 pagpapalit mo yung reputasyon mo. Nakaiya ka sa buong mundo, nakita ka sa social media, saka sa mainstream na ganyan ka palang klaseng babae. At tumapat ka pa sa CCTV. Puta ragis ka. Ang tapang. Akala hindi siya mapapansin. Sus Mariosep, ano ba nangyayari sa bansa? Kaya walang asenso bansa natin Dahil sa mga ganyang alikabok mga anay. Sana yung mga nakakataas dyan, mag-isip-isip na po kayong maglinis ng mga tauhan nyo dyan. From pinakamalaki hanggang sa pinakamababang tao dyan. Dahil marami pang mabibiktima niyan, hindi lang dapat suspension ang dapat gawin dyan. Siyempre, nangangailangan ng pera yan dahil yung mga yan, gipit din yan Nangungupahan lang yan sa malapit dyan sa Pasay. Sa airport. Then kung sakaling malayo ang bahay niyan, mangungupahan lang din yan, malaki rin ang bayarin yan. Sa mahal ba naman ng bigas ngayon, ultimo yung kamatis, di mo na mabili-bili. Kasi kasing presyo na siya ng ng mansanas Hanggang dito na lang ang aking opinion, and this is me again, Big Sue, lagi nagsasabing, ang mga plastic ay matagal mabulok dahil ang mga plastic ay toxic. Kaya, what's up mga ka-plastic? And this is Combid commentary video ng video live stream. Signing out. Alright.
Mga kaplastik, kung nagustuhan nyo ang aking video, isubscribe nyo lang ang aking channel. At the same time, i-hit nyo rin ang notification bell at yung all para ma-notify kayo sa aking susunod ko pang video sa aking YouTube channel. Maraming salamat po, mga kaplastik.